Sa oras pong ito mga kapatid, kung tayo po'y may Biblia, buksan po natin ito sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. So tungkol po ito sa pinakamahalagang utos. Ang sabi po dito, narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri namin, Panginoong Sige Hesus. po, palapakan po natin si Lord. Amen. At sa oras nito, maaari na po tayong naupo. Dahil mamaya ay aatin pa po tayo sa banal na misa. At bilang preparation, mga kapatid, ay kailangan tayo ay manahimik. Amen. So sa oras nito, mga kapatid, salamat sa Panginoon at muli po tayong nakita, no, matapos ang inyong matagumpay na anniversary. Amen. Praise the Lord, no? So dito mga kapatid, ang ating pag-aaral, dito po yung pinakamahalagang utos. Ibig sabihin sa yung itong dalawang ito yung mahalaga, no? Yung pinaka. So lahat ng utos ng Diyos mahalaga, pero ito yung pinaka mahalaga. No? Parang ano yan, kung sa atin, no, mayroon tayo tinatawag bilang tao, 3 basic needs. Ano yung 3 basic needs ng tao? Food, Water, and shelter. Water. Clothing. Food, shelter, and clothing. Tatlo, no? Yung damit, yung tahanan, tsaka pagkain. No? So ito yung pinaka-importante sa buhay ng tao. No, yung pagkain, yung dadamitin natin, at yung tahanan natin, no? Pero yung mga iba nasa atin, yung mga gadget mo, yung table mo, yung mga lutuan mo, kailangan din natin yan. Pero, pag wala kang makain, kahit meron kang kaserola, meron kang pinggan, so wala rin pakinabang, kahit kailangan mo siya, di ba? Yung tahanan, ganun din, no? Napakalaga ng tahanan. So ito yung 3 basic needs ng tao. Pero hindi ibig sabihin, yung ibang nasa loob ng ating tahanan, yung sasakyan mo, hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yan. Importante rin yan. No? Kaya nga mahalaga eh. Di ba? Sinabi niya importante, mahalaga yun. Di ba? So ganun din sa utos ng Diyos. Alam natin may 10 utos. Pero sa 10 utos ng Diyos, sabi niya, ito yung pinaka-mahalaga, itong dalawang ito. Amen. So, pag sinabi nating utos, ano ibig sabihin? Order. Dapat sundin. Utos yun eh. Tama. No? Utos yun. Pag sinabing inutusan ka, kailangan mo yung sundin. No? Kasi pag hindi mo sinunod yun, katulad sa magulang natin, pag may inutos yung magulang natin, lalo sa Pilipinas, palo ang naabutin mo pag di mo sinunod. Amen? May disiplinang mangyayari sa'yo. Di ba? Pag hindi ka sumunod sa isang utos, automatic meron kang may palo ka. No? Dinisiplinahin ka ng magulang mo. So yung utos ng Diyos na ito mga kapatid, itong utos na ito, hindi ito para sa ikabubuti ng Diyos. Ang utos ng Diyos hindi para sa kanyang ikabubuti, kundi dapat natin itong sundin kasi ito yung ikabubuti natin. Amen. Di ba?
Kasi ang Diyos, mananatili siyang Diyos kahit wala ang tao. So, ibig sabihin, hindi pareho ng tao, di ba? May mga tao kasi utos ng utos. Pero ang dating doon is para sa kanyang benepisyo, kaya nga inutusan eh. No? Pag ang tao nag-utos, para sa kanyang sarili yun eh. Di ba? Siyempre, kaysa gawin mo, utos mo sila. Di ba? Ganoon ang tao. Ha? Pero sa Diyos hindi. Kapag ang Diyos ay nag-utos, hindi para sa benepisyo ng Diyos yun, kundi ito sa ikabubuti natin. Di ba? Para sa ikabubuti natin. So alam natin na ang utos ng Diyos, katulad nga sabi, ang utos ng hari ay nagiging batas. Di ba? Ang utos ng Diyos, ito'y utos ng Panginoon at ito'y nagiging batas na dapat sundin. Di ba? Pero ang maganda doon mga kapatid, gagawin mo ang utos ng Diyos dahil sa pag-ibig. Di ba? Hindi kasi katulad ng ng isang tao kapag nasa posisyon. Diba? Pag ang tao ay nasa posisyon at inutusan ka at hindi mo ginawa, ano mangyayari sa iyo? Sa trabaho mo, tanggal ka sa trabaho. Amen? No? Pero sa Diyos hindi eh. Kasi ang tao, gagawin mo yung utos ng boss mo kasi ang gusto mo, hindi ka matanggal sa trabaho eh. No? Pero sa Diyos, gagawin mo ito sa Diyos, hindi dahil na sa ano pa mang bagay, kundi ginagawa mo ang gusto ng Diyos, ang inuutos ng Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Magkaiba yun. Magkaiba kasi yung ginagawa mo isang bagay na napipilitan ka lang dahil inutos lang sa'yo. Pero iba yung ginagawa mo ang isang bagay na inutos sa'yo dahil sa pag-ibig. Diba? Yung nagmo-motivate sa'yo na gawin yun is dahil sa pag-ibig. Kasi pag dahil sa pag-ibig yun, okay lang sa'yo magsakripisyo. Okay lang sa'yo na pagpawisan. Okay lang sa'yo gawin yon. Kasi bakit? Kasi ginagawa mo yun dahil sa pag-ibig. Amen. Diba? Pagkatulad ng magulang. Kahit tayo nahihirapan sa trabaho, minsan nag-overtime, minsan kulang ka sa tulog. Pero bakit mo ginagawa yon? Dahil ginagawa mo yun sa mga anak mo. Ginagawa mo yun dahil sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Pero pag ginagawa mo ang isang bagay na walang pag-ibig, ang hirap. Kaya puro ka na lang reklamo. Ang hirap, di ba? Parang pag mahirap kasi pag tayo ay napipilitan mga kapatid. Kasi kapag tayo ay napipilitan sa isang bagay, nawawala yung pag-ibig. So dito mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, itong utos niya, mahalin. Kaya kahit dun sa kapwa, may pagmamahal. Kasi ayaw ng Diyos mga kapatid na susunod tayo sa kanyang utos na napipilitan lang. Kasi kapag ginawa natin yon, mawawalan ng saysay ang lahat ng ating ginagawa. Mawawalang kabuluhan ang isang bagay na ginawa natin kung walang kalakip na pag-ibig. Nagiging mahalaga yon, mabigat ang yung bagay na yon. Kasi nga sabi, sa regalo, di ba? Sabi nga, the thoughts that count. Sabi nga, di ba? Hindi yan dahil sa laki ng regalo mo, kung kahit binigyan ka lang ng isang letter, isang papel lang binigay sa iyo. May something saying doon. Hindi man siya ganun kamahal, pero ang malaga doon binigay sa iyo dahil may pagmamahal. Di ba? Hindi man siya ganun kamahal yung binigay sa iyo, pero ang malaga doon binigay sa iyo ng may pagmamahal. Hallelujah, nag-rhyme, di ba? Ang reels na naman. No? Hindi mahalaga kung mahal. No? Kung wala, hindi man ganun kamahal, ang mahalaga, binigay sa iyo ng may pagmamahal. So, ibig sabihin, ganun po yan eh. Diba? Sa utos ng Diyos, sabi ng Panginoon doon mga kapatid, ibigin mo siya ng buong puso, kaluluwa, lakas, at buong pag-iisip. Alam niyo mga kapatid, siyempre, alam ng Diyos sa buhay natin, marami tayong magiging kahati ang Diyos eh. Yung oras mo, attention mo. Nang binata pa ako, yung sa ibang dalaga, yung lahat ng oras mo na ibibigay mo sa Diyos. Diba? Naibibigay mo. At nang ikay nanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng kapartner. Alam ng Diyos na mababawasan yung oras mo at panahon sa Kanya kasi maghanap ka ng kapartner. Alam ng Diyos yun. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, in-answered prayer tayo. Diba? At nang kayo'y nagkatuluyan at nang kayo'y nagkasal, siyempre medyo nababawasan yung oras mo.
Di ba? Kasi siyempre, bibigay mo rin yung oras mo sa asawa mo. Humingi ka ngayon ng mga anak. Alam ng Diyos na mababawasan uli. Kasi nga, yung time mo eh. Di ba? Pero ibinigay pa rin ng Diyos. Kasi bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Di ba? Mahal tayo ng Diyos. So kaya sabi niya, kaya ang gusto ng Diyos na hindi ba pwedeng suklian mo naman yung pagmamahal ko? No. Hindi naman pwede na ako na lang palagi ang nagbibigay ng pagmamahal. No? Hindi ba kahit konting pagtingin, sabi nga ni Sharon Cuneta, kung nanggagaling sa iyo. Amen. Kahit konting pagtingin lang. Hindi na kahit konting pagtingin lang. Yung oras natin. No? Sabi niya, ng buong puso. Ang gusto ng Diyos yung buong puso, yung ibibigay natin sa Kanya. Sa anong pamamaraan? Sabi ng Bible, lahat ng ating gagawin, dapat gagawin natin na may pag-ibig. Amen. So sa pamamagitan nyo, kunyari, kahit nagtatrabaho ka, kapag nagtatrabaho ka, binibigyan mo yung puso mo doon, dahil sabi nga ng Diyos, gawin mo ang lahat ng bagay ng dahil sa pag-ibig. Ibinibigay natin yung buo natin sa Diyos. Ano man yung ginagawa natin kapag tumutulong ka, kapag binigay mo yan dahil sa pag-ibig, yun ang hinahanap ng Diyos. Amen. Kapag nasa prayer meeting, nagsisimba tayo, dapat nandoon yung puso po natin. Buong pag-iisip, kapag nasa prayer meeting ka, dapat yung isip mo nandito. Hindi doon sa bahay mo, ano oras na naman kaya matatapos? Don't worry, next year lang to. Amen? Hindi nyo kailangan sino ba makasign sa amin? Ay, si Brother Ron. Okay, medyo maiksi lang yan. Hindi tayo hahaba, di ba? Hindi aangat yung hindi gagalaw yung upuan nyo, no, na parang nagmamadali ka ng umuwi. So, ibig sabihin, yung isip mo nandito. Kapag nasa simbahan tayo, yung isip natin, hindi dahil, yung plancha ba, nabunot ko ba? Nakakon pa. Amen? Kung anong bagay na inisip natin, dapat nasa time tayo ng pagsimba, nasa time tayo ng prayer meeting, dapat yung focus natin, yung isip natin, nasa prayer meeting. Kasi bakit? Pag wala yung isip mo dito, ang tawag na lutang. Lutang. Mahirap maglingkod sa Diyos, masabihin ay si brother, parang pag umati niyo, parang lutang palagi. Amen? Mahirap yun. Kapag ang isip mo wala sa isang lugar, mahirap yun. No, floating yung isip mo. Sa trabaho, madidisgrasya ka eh. Hindi pwede na nagtatrabaho ka, nakalutang ang isip mo. Amen? Sabihin nyo ba, ninanto ka pa yata? Iba yata iniisip mo. Pag gano'n, mga kapatid, kahit nga nagdadrive ka eh. No? Mawala na lang yung focus, yung isip mo sa pagdadrive. No, minsan may ganyan, biglang papasok sa'yo, parang ano. Yeah. Tapos nakalimutan mo, nagdadrive ko pala. Ay, mahirap. Madidiskrasya tayo. Kaya nga dapat ang isip natin na kay Lord. Di ba? Pero naman may iba naman sasabihin, ay Brad, kahit wala naman, hindi na ako nakati ng gawain, okay lang Brad. Kasi yung isip ko, yung puso ko nasa prayer meeting. Kahit nandito ako sa trabaho, kahit nandito ako sa bahay, yung isip ko nasa inyo pa rin, nasa gawain. Maniwala kayo. Naniniwala kayo doon? Pwede ba yung nasa trabaho ko, yung isip mo nasa prayer meeting? Madidisgrasya ka. Wala sa focus. Di ba? Kung talaga yung puso natin, ang isip natin, nasa Panginoon, nasa prayer meeting, nasa gawain, nasa simbahan, dapat yung presensya mo nandoon. Amen. Kasi sabi ko, nasa na yung puso, di ba? Doon ka dadalhin eh. Di ba? Kung saan yung gusto mo, doon mo gusto eh. Ibig sabihin, pag yung isip mo nasa Panginoon, yung puso mo nasa Panginoon, dadalhin yung katawan mo doon. Nandun din siyempre yung katawan mo. Diba? Hindi mo pwede sasabihin sa isang tao, mahal kita, pero wala ka naman sa tabi niya. Maraming mga hugot. Hallelujah. No? Diba naman? Sabi yung mahal mo siya, pero wala ka sa tabi niya. Hindi ganun eh. Diba? Dapat kasama yung ano mo eh, yung presence mo. Dapat nandoon.
Pag sinabi mo mahal mo isang tao, dapat nandun ka. Diba? Hindi lang yung nandun ka dahil kailangan mo siya. Yan. Minsan ganun eh. Minsan lumalapit lang tayo, nagsisimba lang tayo. Minsan nananalangin lang tayo, matin lang tayo sa prayer meeting dahil may kailangan lang tayo sa Diyos. Diba? Buong isip, buong kaluluwa. Pag sinabi natin kaluluwa, compose yan ng tatlo. No? Intellect, will, and emotion. Yung emotion mo, yung will, and intellect mo, nasa Diyos. Diba? Yung kaluluwa natin. At yung sabi doon, yung lakas. Ibigay natin yung buo nating lakas sa Diyos. Kaya nga sabi sa may mga ngaral, sabi niya, habang bata ka pa, ibigay mo ng lahat sa Diyos. Habang may lakas ka pa. Kasi darating ang time mga kapatid, gustuhin mo mang maglingkod sa Panginoon, pero yung katawan mo ayaw na. Ha? Mayroon ka bang gustong gawin, pero hindi na nagko-cooperate yung katawan mo eh. Ha? May mga ganun, lalo pag nagkakaedad tayo, di ba? Sabi mo, kaya ko na. Mga ilang metro yung tatakbuhin, 100 meter. Sisiw lang yan. Sisiw, 100 meter. Mga ano na yun, mga 20 seconds. Kaya. No? Minsan may ganun eh. Yung isip mo na lang kaya eh, pero katawan mo wala na eh. No, parang iiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan mo eh. Yung parang, pag pinilit mo, yung utak mo na lang eh. Utak mo na lang eh. Pero yung sa utak mo, ang bilis ng takbo mo. Yung katawan mo, yung parang makita mo, parang humihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan mo eh. Parang bumilis lang yung takbo mo eh. Parang bumilis lang yung takbo mo eh. Parang hihiwalay na eh. May mga, totoo po, may mga ganun eh. May mga bagay na pwede natin gawin dati, pero ngayon nagkakaedad ka, hindi na eh. Diba? Dati pag sumasayaw ka, talaga nang wow! Pero siyempre pag medyo may edad ka na, medyo chat-chat-chat sana na. Kasi bakit? Kasi baka mabiglang ganun, hindi na makabalik. Ay, ganun mo yan eh. Kasi siyempre yung buto natin, yung mga ugat natin, hindi na pa rin ang kabataan natin eh. Di ba tingnan mo, yung mga bata, pag natutulog dyan, kahit anong posisyon, okay eh. Di ba? Kahit anong posisyon, okay. Pero tayo pag nagkakaedad na, medyo alanganin lang yung ano mo, kinabukasan sakit ng katawan mo. Di ba? Sakit ng ano ko, ng liig ko, sakit ng ano ko kasi hindi na ganun ka-flexible yung katawan natin. Di ba? So yung buong lakas natin, ibigay natin sa Panginoon. Kasi bakit? Darating ang time, gustuhin mo man mahirapan ka na eh. Kaya, ang sabi doon, habang may pagkakataon, dapat ibigay natin sa Diyos. Amen. Yung buong lakas natin, Amen. ibigay natin sa Panginoon. Ibig sabihin na lakas, lahat ng kakayanan natin, ibigay natin sa Panginoon. Lahat ng bagay na pwede natin gawin, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Para ano, pagdating ng time, wala tayong pagsisisihan. Alam niyo, pinakamahirap sa buhay ng tao, yung mangyari, yung marami kang pagsisisi sa buhay mo. Ay sana ginawa ko to. Ay sana habang bata pa lang ako, nakilala ko na Diyos. Marami ako nakakausap ng mga, kahit sa Pilipinas, ng mga may edad na. Sabi niya, ay tutu, kung nakilala ko lang ang Panginoon ng mas maaga, sana mas nakapaglingkod. Kasi gustuhin man nila talagang maibigay yung pinaka-nabis na sa Diyos. Kasi siyempre medyo limitado na rin eh. Di ba? Medyo may limitado na rin. Darating ang time, pag nagkaedad na talaga ako, mahina na, mahirapan na rin ako mag-preach. Gustuhin ko man mag-preach, Hindi na kaya mo ito. baka sabihin niyo si brother mo nag-message sa atin. Siyempre, pag may edad ka na, dahil ganun yung pabasa mo eh. Narinig. Medyo mag-iba na. Hindi, totoo, mag-iba na eh. So, gustuhin man natin, katulad yan, sa Pilipinas, nag-outreach kami sa mga bukid, no? Yung dada ka sa mga pilapil, alam mo kasi pag nagkakaedad ka na, naiba na yung balance mo eh. Di, totoo yun, nag-iiba na eh. Kung kasama mga workers, dadaan kayo dun sa pilapil, sa bukid. Naiwan na. Sabi mo, may preacher na kayo.
mission mo, nasa katulad lang ito, nasa mga syudad, di ba? Yung mga wala kang pupuntahan, dito okay lang eh. Pero kung sa Pilipinas, siyempre, kung nasa mga baryo-baryo ka, o sa mga probinsya, di ba? Sana naman sa yung preacher natin, nasa likod lang yung baryo. Amen? Isa pala yan. Nandun na pala sa irigasyon. Lalad na. Po-floating na. Nahulog na pala sa irigasyon. Amen? Nahulog na. Totoo po yun. Mga kapatid, kaya nga habang meron tayong lakas, ipagamit natin sa Panginoon. Para ano, ang pinakapunto doon, dumating yung time, wala tayong pagsisisihan. Amen. Na at least, Lord, salamat sa aking kabataan na ako'y malakas pa na gamit mo ko. Yun lang naman yun eh. No, yun ang malaking pasasalamatan mo sa Panginoon. Lord, salamat kasi ng aking kabataan, ng aking kalakasan, nakapaglingkod ako sa iyo. Amen. Kaya nga yung paglilingkod sa Panginoon, malaking pribilehyo po din. Di ba? Mahalin mo kung buong lakas. At sabi niya, yung kapwa mo, mahalin mo gaya ng iyong sarili. Bakit ipinag-utos ng Diyos na mahalin mo yung kapwa mo gaya ng iyong sarili? Kasi tayong mga tao, masyado tayong selfish. Makasarili tayo. Kasi inisip lang natin, sarili natin. Tingnan mo sa trabaho. Bakit ka nagsisipag sa trabaho? Kasi ayaw mong tanggal. Tama? Lahat ng ginagawa natin, more and more mga kapatid, nakano yun sa benepisyo natin. May mga tao tumutulong kasi alam niya may balik sa kanya. Amen? Ang tao kasi, tutulungan ko to, ano naman ibabalik nito sa akin? Ano naman hihita ko dyan? Ano naman yung makukuha ko dyan? Kaya pag alam niya wala naman siya makukuha, saya. No, ini-chekwera. No? Never mind. Parang ganun. Pero pag alam niya, malaki may tutulong nito sa akin, ba? Talaga namang willing na tumulong, gumawa ng mabuti. Kasi alam niya, mayroong balik. Mayroong kapalit. Kaya sabi niya, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Inuutos sa atin ng Diyos yun. Kasi bakit mga kapatid? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos mga kapatid. Kasi walang tao, mga kapatid, na yung iisip. Kasi kayo nga sabi, no? Mahalin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Kasi lahat tayo mga kapatid, mahal natin sarili natin eh. Kaya nga tayo naliligo araw-araw eh. Kasi ayaw natin mamaho eh. Di ba? Totoo yan. Kaya nga tayo kumakain kasi nga ayaw nating magutom, ayaw nating ano yung katawan natin. Masira, manghina. So dapat ganun yung pagmamahal. Yun ang gustong standard ng Diyos ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Yung pagmamahal mo gaya mo sa sarili mo. Hindi niya sinabi na mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa Diyos kasi magkaiba yun. Hindi natin pwede kasing mahalin ang kapwa natin ng kapantay ang Diyos. Hindi natin pwedeng mahalin yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin na kapantay ng Diyos. Kaya ang sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Hindi niya sinabi, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa Diyos. Kasi palaging angat ang Diyos. Amen? Kasi kapag pinantay mo na yung pamilya mo sa Diyos, mahirapan ka lang magdesisyon kung sino uunahin mo. Amen. Pero pag mas angat si Lord, alam mo na kung sino priority mo. Alam mo kung sino yung dapat mo unahin. Kaya nga siya yung number 1 eh. Amen. So, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ito yung utos ng Diyos. Bakit? Para ito sa ikabubuti natin. Alam nyo, lahat ng batas dito sa mundong ito, kung susundin lang itong dalawang utos na ito, walang gulo. Di ba? Walang awayan, walang patayan, walang chismisan. Totoo yan. Kaya nga kahit sa batas natin sa Pilipinas, sa preamble, sabi doon, hinihingi yung aid of the Almighty God. Hinihingi yung tulong pa rin, yung guidance ng Diyos. Amen. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya i-chismis. Pag mahal mo yung kapwa mo, gaya ng sarili mo, hindi hindi mo sasaktan yung kanyang damdamin. Hindi ka manluloko.
Diba? Parang sabi ng yung isang, yung husband, malapit na siyang mamatay. Sabi ng husband sa asawa niya, sabi niya, ipangako mo, pag namatay ako, pakakasalan mo si paring, si paring, sino ba? Si paring Temyong. Si Temyong. Sabi niya sa asawa niya, pag namatay ako, ipangako mo, pakakasalan mo si paring Temyong. Sabi ng asawa niya, di ba galit ka dun? Kaya nga eh. Para naman sabihin. Di ba? Kaya ako nga gusto ipakasal sa'yo, kasi galit ako dun. Ano ibig sabihin? Yung reason, bakit siguro siya na hospital? Dahil na konsumisyon niya sa asawa niya. Di ba? Dahil na konsumisyon niya sa asawa niya. Kaya gusto niya, pag kinuha na sila, pakasalan niya yung si Mang Temyo. Sabi niya, bakit ka galit doon? Yun nga eh. Kaya nga. So, ibig sabihin, sa ating mga kapatid, no, tayo ay umiibig una sa Diyos at sa kapwa natin, gaya ng sarili natin. So kung lahat ng tao ay susunod sa utos ng Diyos na ito, tayo mismo ang makaka-benepisyo. Bakit? Wala kang kaaway. Kahit saan ka man pumunta, wala kang takot. Wala kang takot na makakasuhan ka, may mag-aabol sa'yo. Diba? Kasi bakit? Kasi may pagmamahal yung ginagawa mo eh. At yung pagmamahal, nararamdaman niya ng tao. Iba kasi yung pagmamahal na pakitang tao lang. Diyan pareha ng tao na humingi ng sorry. Alam mo, pag ang tao humingi ng sorry, na pakitang tao lang, o talagang sincere. Sincere. Di ba? So dito mga kapatid, no, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin eh. Di ba? Kaya na nakita ng Panginoon na matalino ang sagot ng iskribang itong mga kapatid. Sabi niya, malapit ka ng pagharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Kasi ang tao mga kapatid, na pinaghaharian ng Diyos, tumatalino sa salita ng Diyos. Tumatalino. Kaya sabi ko, ang talino kasi mga kapatid, nakadepende yan kung saan ka matalino. Yung talino ang talino, nakadepende yan kung saan ka matalino. Yan, matalino ka sa English, mahina ka naman sa Pilipino. Kaya hindi mo pwede sabihin ng sa isang tao, mahina ka, wala kang alam. Kasi bakit? Siguro matalino ka sa ganitong parte. Hindi mo pwede sabihin yung farmers, yung magsasaka, kahit hindi nakapag-aral yan, hindi mo pwede sabihin ay mahina to, mahina ang mga utak nito. Kasi bakit? Pag ang pinag-usapan naman ay pagsasaka, baka ikaw naman yung walang alam. Di ba? Hindi mo ibig sabihin, ay nakatapos ako, nag-graduate ako, mas matalino ako sa mga tao niya kasi hindi nakapag-aral. Yes, matalino ka sa ganitong bagay. Pero pag pinag-usapan ay pagsasaka, mas matalino sila sa iyo. Kasi hindi lang nila alam yung pagsasaka, kundi alam din nila kung paano gawin. Magkaiba kasi yung alam mo, at iba rin yung alam mo kung paano gawin. Kasi maraming tao, maraming alam, pero yung kanyang nalalaman, hirap naman siya kung paano i-apply. Di ba? Kaya, naging matalino ang tao ito kasi nga, naging matalino na siya. Tama yung sagot niya eh. Kaya sabi niya, malapit ka ng pagharian ng Diyos. Kaya yung mga tao na pinaghaharian ng Diyos, ito yung mga tao nagiging matalino sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi nauunawaan niya na yung ibig sabihin ng Diyos. Nauunawaan niya yung utos ng Diyos. Kasi alam na iskripa eh, nauunawaan niya eh. Tama yung sagot niya. Kaya sabi ng Panginoon, malapit ka ng pagharian ng Diyos. Kung sa ano pa, kung isasabuhay mo yan, mas okay na okay. Hindi ka lang malapit, kundi pinaghaharian ka na talaga ng Diyos. Diba? Kaya kung gusto natin tayo pagharian ng Diyos, hindi lang yung malapit, kundi talagang pinaghaharian tayo ng Diyos. Ang ano talaga doon is yung kanyang utos dapat makita sa atin. So yun lamang mga kapatid, at tayo po ito kayo.